Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Ito na ang huling bahagi ng kwento ni na Anthony at Lucas. Sa mga bago nating listeners, make sure na pakinggan muna ninyo ang Part 1, Part 2 at Part 3 ng kwento para masundan ninyo ng maayos ang buong story at maintindihan ang mga nangyari sa kanila. Kaya kung hindi pa ninyo napapakinggan ang mga naunang bahagi, balikan muna ninyo bago simulan ng Part 4. Enjoy listening! Ang daming nangyari sa amin ni Anthony nung nasa Boracay kami. Mas nakilala ko pa siya, hindi lang bilang yung rich kid na nakilala ko sa una, kundi bilang isang tao na maraming pinagdadaanan pero patuloy pa ring bumabangon. Hindi lang awa yung naramdaman ko para sa kanya, humanga rin ako sa kanya. Kasi napaka-strong niya. Habang tinitingnan ko siya, hindi ko maiwasang mapaisip, how can someone hurt him and make him feel so alone? Ang bait niya, ang saya niyang kasama, at kahit ang dami niyang pinagdaanan, pinipilit pa rin niyang maging okay. He's so genuine. May favor ako sa'yo. Okay lang ba? Tanong ko. Ano yun? Sabi niya. Pwede ba kitang maging boyfriend habang nasa Boracay tayo? Tanong ko. Bigla siyang natawa. Anong trip mo sa buhay? Tanong niya habang natatawa. Gusto ko lang ma-feel mo kahit saglit na special ka. Sabi ko, pero unti-unti siyang natahimik. Hindi mo naman kailangang gawin na to. Hindi mo kailangang maawa sa akin. Hindi naman ako sobrang miserable. Sabi niya, hindi naman sa ganun. You deserve all the love in the world. Parang, ang swerte ko lang kasi nakilala kita. Nakikita ko kung gaano ka kabuti. Nakikita ko kung gaano mo pinapahalagahan yung mga tao sa paligid mo. Sana makita rin ng ibang tao kung gaano ka ka-genuine. Hindi mo kailangang patunayan yung sarili mo para maging deserving ng pagmamahal. Sabi ko, dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Salamat, sabi niya. Tapos naglakad kami sa may dalampasigan na magka-holding hands. You're welcome, sagot ko. May tanong ako sa'yo, sabi niya habang naglalakad kami. Magkahawak pa rin kami ng kamay. Ano yun? Sabi ko. Nagka-boyfriend ka na ba? Ano ka ba? Pumapatol ka ba sa lalaki? Or talagang callboy ka lang? Tanong niya. Hindi pa ako nagka-boyfriend. Puro babae ang nakarelasyon ko in the past. Yung pagiging callboy ko, ginagawa ko lang talaga para makasurvive, para kumita ng pera. Sabi ko. Pero may possibility ba na magkagusto ka sa kapwa mo lalaki? Tanong niya. Ewan ko. Pero kung meron taong darating na tanggap ang buong pagkatao ko, babae man siya or lalaki, siguro mamahalin ko. Sagot ko. I see. Pero wala ka bang balak itigil yung pagiging callboy mo? Paano kung magkasakit ka? Sabi niya. Nag-iingat naman ako. Palagi akong nagpapatest. Saka gumagamit ako ng protection. Pero alam mo gustong-gusto ko nang itigil yung ginagawa ko. Kung meron lang ibang paraan para kumita ako ng extra pero, sabi ko, marami naman paraan para kumita ng pera. Marami kayang online work. Pwede ka mag-virtual assistant. Pwede ka mag-affiliate at mag-promote ng mga products. Pwede ka mag-influencer. Sabi niya, tingin mo kaya ko yun mga yun? Tanong ko.
Naririnig ko na yung mga sideline na sinabi niya, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Saka, wala din ako pambili ng laptop or equipment. Oo naman, kaya mo yun. Pwede kang mag-influencer or content creator. Malaki kaya kita dyan. Alam mo ba na kumikita ako ng 6 digits or 1 million per month bilang influencer? Dahil sa mga brand deals and collaboration? I know you have what it takes. Ang pogi mo, ang tangkad mo, kayang-kaya mo sumikat sa internet. Sabi niya. Talaga ba? Tingin mo kaya ko? Tanong ko. Parang nabuhayan ako at nagkaroon ng pag-asa dahil sa mga sinabi niya. Oo naman. Gusto mo tulungan kita? Sabi niya. Talaga? Tutulungan mo ako? Paano gagawin natin? Sabi ko. Oo, tutulungan kita. Sabi niya. At pagkatapos ng usapan namin na, tinuruan niya ako kung paano maging content creator. Kinaumagahan pumunta kami sa beach at nagsimula kaming mag-picture at mag-video. Marami kaming ginawa para marami akong ma-upload sa mga susunod na araw. Tinuruan niya rin ako kung paano gumawa ng script, paano magsalita sa camera, at kung paano gawing mas interesting yung content ko. Hindi kailangan perfect. Ang importante, natural ka lang, sabi niya. Sinunod ko naman siya. Pagkatapos gumawa kami ng bagong social media account para sa akin. Inayos namin yung profile, naglagay ng bio, at nag-upload ako ng mga unang videos ko. Akala ko, matagal bago may makapansin. Pero may ginawa si Tonton na hindi ko talaga expected. Nag-post siya sa sarili niyang social media account at sinabi sa mga followers niya na i-follow nila ako. At doon nagsimula ang lahat. Ilang minuto pa lang, sunod-sunod na yung notifications sa phone ko. New follower. New follower. New follower. Hindi ko na mabilang. Hanggang sa wala pang isang araw, umabot agad sa 5,000 followers yung Instagram account ko. Grabe, 5,000 na followers ko. Sabi ko habang nakatingin sa screen, hindi ako makapaniwala. Tumawa siya. Sabi ko sa'yo, may potential ka, sabi niya. Pero followers mo yan. Hindi. Nag-follow sila kasi nagustuhan ka nila. Tinulungan ko lang silang makita ka. Sabi niya, napangiti ako. Pero habang patuloy na dumarami yung followers ko at walang tigil ang notifications, hindi ko maiwasang mapaisip. Kahapon, bank teller lang ako na halos buong sahod ay napupunta sa bills at utang. Ngayon, may sarili na akong social media account na libo-libo agad ang followers at magiging influencer or content creator din ako. At lahat ng yun nagsimula dahil sa isang taong hindi ko naman expected na makikilala ko. Maraming masasayang bagay ang nangyari sa amin ni Tonton sa Boracay. Nag-island hopping kami, kumain sa iba't ibang restaurant, nag-try ng mga fun activities, naglakad-lakad sa beach, at kung ano-ano pa. Simple lang naman yung ibang moments namin, pero para sa akin, special lahat. First time kong makapag-relax ng ganito. Walang iniisip na bills, walang utang, walang trabaho, at walang responsibilidad na kailangan kong harapin kahit ilang araw lang. At higit sa lahat, I feel safe kapag kasama ko si Tonton. Parang hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang isipin kung ano yung magiging tingin niya sa akin kapag nalaman niya lahat ng ginagawa ko para kumita ng pera. Hindi niya ako hinuhusgahan. At habang tumatagal yung mga araw na magkasama kami, mas lalo kong nakalimutan na nagsimula lang naman kami bilang client at hired companion. Parang naging dalawang tao na lang kami na nag-i-enjoy sa oras na meron kami. Pagkatapos ng 4 na araw namin sa Boracay, dumating na rin yung oras para bumalik sa Manila. Ang bilis. Tapos na agad. Pagdating namin sa Manila, sa airport na rin kami naghiwalay. Take care, Lucas, sabi niya. You too, sagot ko. Ngumiti siya sa akin bago kami tuluyang naghiwalay ng direction. Habang pauwi ako, kinuha ko yung phone ko at binuksan yung gallery. Nandoon yung mga pictures namin. Yung mga pictures habang nasa beach. Yung mga pagkain namin. Yung mga random selfies. At yung mga litrato na hindi namin planadong kuhanan pero somehow naging favorite ko.
Isa-isa kong tinitingnan habang nasa biyahe at hindi ko napigilang mapangiti. Tuloy-tuloy pa rin yung notifications sa phone ko. Hindi ko na alam kung ilang beses akong nag-refresh. Pero bawat bukas ko ng Instagram, mas lalo pang dumadami yung followers ko. Meron na akong 100,000 followers. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pangarap maging influencer or content creator. Pero kung mas kikita ako ng malaki dito at marangal, bakit hindi? Di ba? 4 na buwan na ang nakalipas simula nang dumating si Tonton sa buhay ko. At sa loob ng 4 na buwan na yun, ang daming magagandang nangyari sa buhay ko. Ang bilis ng naging pagbabago. Dati, bank teller ako na halos buong sahod ay napupunta sa bills, utang at pamilya. Ngayon, influencer na rin ako. At as of now, umabot na sa 300,000 followers yung account ko. Kumikita na rin ako ng 6 digits, minsan higit pa, dahil sa mga brand collaborations. Sa wakas, nakapag-resign na rin ako sa trabaho ko bilang bank teller. At hindi na rin ako bumabalik sa pagiging call boy. Sa unang pagkakataon, masasabi kong financially stable na ako. Nakakapag-ipon na ako. Nakakabili na ako ng mga bagay para sa sarili ko nang hindi kinakabahan kung may matitira pa para sa bills. At kung tutuusin, malaking parte ng pagbabago sa buhay ko ay dahil kay Tonton. Kung hindi niya ako tinulungan at itinulak na subukan ang pagiging content creator, baka hanggang ngayon, pareho pa rin yung buhay ko. Pero habang nagbabago yung buhay ko, may isa pang bagay na unti-unting nagbabago. Yung nararamdaman ko para sa kanya. Mas lalo kaming naging close ni Tonton. Hindi na lang siya yung client ko dati. Hindi na rin ako yung taong binabayaran niya para samahan siya. Naging magkaibigan kami. Magkausap halos araw-araw. Nagsasabi kami ng mga problema sa isa't isa. Nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw namin. Minsan, kahit wala naman kaming importanteng pag-uusapan, tumatawag lang kami para magkwentuhan. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong nakikita kung sino talaga siya. Hindi yung rich kid, hindi yung influencer, hindi yung taong maraming pera, kundi si Anthony. Yung taong sensitive, yung taong madaling masaktan, pero patuloy pa ring nagmamahal. Yung taong gusto lang maramdaman na may taong pipili sa kanya. At hindi ko namalayan na habang tumatagal yung pagkakaibigan namin, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hanggang sa isang araw, kailangan ko nang aminin sa sarili ko. Hindi na lang ito paghanga, hindi na awa, hindi na simpleng pagkakaibigan. Mahal ko na si Tonton at doon ako nagsimulang matakot. Kasi paano kung ako lang ang nahulog? Paano kung para sa kanya, kaibigan lang talaga ako? At paano kung dumating yung araw na mawala siya sa buhay ko? Dahil sa unang pagkakataon, hindi na pera ang kinatatakutan kong mawala. Natatakot na akong mawala si Tonton dahil mahal ko na siya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na talaga napigilan yung nararamdaman ko. Ang tagal kong pinipilit na itago. Baka mawala yung friendship namin. Baka magbago yung pakikitungo niya sa akin. Baka pagkatapos kong sabihin ang totoo, hindi na kami maging katulad ng dati. Sobrang natatakot ako. Alam ko, maraming beses na kaming nagbembangan ni Tonton. Pero malinaw naman siya sa akin na bembang body lang daw tingin niya sa akin kasi magaling ako. Pero napagod na rin akong magpanggap na wala lang sa akin lahat. Kaya isang gabi, habang magkasama kami, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Tonton, may sasabihin ako sa'yo, sabi ko. Tiningnan niya ako. Ano yun? Tanong niya. Natahimik ako sandali. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero ayoko na ring itago. Naalala mo nung una tayong nagkakilala? You just hired me para magpanggap na meron tayong something sa harap ng ex mo at mga kaibigan mo. Pero hindi ko expected na magiging close tayo ng ganito. Sabi ko, tapos huminto ako sa pagsasalita at huminga ng malalim, tapos nagsalita ulit ako. Pero habang mas nakikilala kita, mas lalo kitang hinahangaan. Hindi dahil sa pera mo, sa family mo, o sa kung sino ka sa social media. Mahal na kita, Tonton.
Pwede ba kitang maging boyfriend? Sabi ko. Tahimik lang na nakatingin sa akin si Tonton. Kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Pero kahit ano pa man yun, ready akong tanggapin. Huminga siya ng malalim bago niya hinawakan ang dalawang kamay ko. Alam mo, I'm so thankful na dumating ka sa buhay ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Ang dami kong na-realize simula nang makilala kita. Hindi na ako tulad dati. Hindi na ako palaging nalulungkot dahil sa'yo. For the first time in my life, may taong pinipiling makasama ako. May taong hindi ako pinipilit maging ibang tao para lang manatili. Mahal din kita, Lucas. Sabi niya. Parang biglang nawala yung kaba ko. Hindi ako makapagsalita. At bago pa ako makapag-react, dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan ako sa labi. Maikli lang yung halik, pero sapat na para maramdaman kong totoo yung sinabi niya. Paglayo niya, nagkatitigan kami. Sigurado ka? Mahina kong tanong. Sigurado ako, sagot niya. At sa simpleng sagot na yun, parang lahat ng takot na ilang buwan kong daladala ay unti-unting nawala. Sa wakas, hindi na lang ako yung taong pinili niya para samahan siya. Ako na yung taong pinili niya para mahalin. At simula noong araw na yun, naging boyfriend ko na si Tonton. Hindi naging perfect yung relationship namin. Nag-aaway din kami paminsan-minsan. May mga tampuhan, may mga misunderstandings, at may mga araw na pareho kaming pagod at hindi nagkakaintindihan. Minsan, may mga bagay siyang ginagawa na hindi ko gusto. Minsan naman, ako yung nagkakamali. May mga pagkakataong pareho kaming tahimik at naghihintay kung sino ang unang lalapit. Pero kahit ganon, natutunan naming mag-usap. Kapag may tampuhan, hindi namin hinahayaang tumagal ng ilang araw. Kapag may problema, pinag-uusapan namin kapag pareho na kaming kalmado. At kahit nag-aaway kami, lagi kaming nagkakabati. 2 taon na ang relasyon naming dalawa at sana tumagal pa kami. At sana siya na ang taong makasama ko habang buhay. Pero may ibang plano ang tadhana. Pauwi na kami galing sa isang event na pinuntahan namin at masaya kaming nag-uusap habang nagmamaneho siya. Hangang sa may isang sasakyan na bigla na lang bumangga sa amin. Ang bilis ng pangyayari. Naramdaman kong hinawakan ni Tonton yung kamay ko habang unti-unting pumipikit ang mata ko. Pero may ibang plano ang tadhana. Pauwi na kami galing sa isang event na pinuntahan namin. Masaya pa kaming nag-uusap habang nagmamaneho siya. Pinag-uusapan namin yung mga nangyari sa event at kung saan kami pupunta sa susunod naming date. Hanggang sa biglang may isang sasakyan na bumangga sa amin. Ang bilis ng lahat. Isang malakas na impact. Isang iglap lang, nag-ulo ang lahat. Sa gitna ng nangyayari, ang huling naalala ko ay naramdaman kong hinawakan ni Tonton ang kamay ko. Parang ayaw niya akong bitawan. Unti-unting bumibigat ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Pagmulat ko, nasa hospital na ako. 8 araw daw akong comatose. Nakita ko sina mama at mga kapatid ko sa harap ko. Halata sa mga mukha nila yung pag-aalala at pagod. Pero kahit sobrang hina ng katawan ko, isang pangalan agad ang pumasok sa isip ko. Si Tonton. Nasaan si Tonton? Mahina kong tanong. Nagkatinginan sila. Tahimik. Parang walang gustong magsalita. Nasaan siya? Ulit ko. Hanggang sa sinabi ng kapatid ko ang bagay na ayaw kong marinig. Kuya, patay na yung kasama mo, sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Hindi ako naniwala. Hindi pwede. Pero kahit ayaw kong maniwala, unti-unti kong nalaman ang totoo. Nakita ko sa social media ang balita tungkol sa aksidente. Nakita ko ang mga post ng mga taong nakikiramay sa pamilya ni Tonton. Mga pictures niya, mga memories niya, mga mensaheng nagsasabing mamimiss nila siya. Doon ko tuluyang na-realize. Totoo, wala na si Tonton. At ang pinakamasakit sa lahat, 2 araw na pala siyang nakalibing bago ako nagising. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Hindi man lang ako nakapagsabi ng huling I love you. Pagkalabas ko ng hospital, pinilit kong pumunta sa puntod niya.
kahit hindi pa maayos ang katawan ko. Pagdating ko roon, ilang sandali lang akong nakatayo sa harap ng pangalan niya bago bumigay ang mga tuhod ko. Umiyak ako ng sobra. Parang lahat ng sakit na ilang araw kong hindi na ilabas, sabay-sabay na bumuhos. Hinawakan ko yung lapida niya. Bakit? Bakit mo ko iniwan? Sabi ko. Paulit-ulit lang akong umiiyak. Ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Ang dami ko pang gustong gawin kasama siya. Ang dami pa naming plano. At ang pinakamasakit, nung sa wakas, natagpuan ko yung taong gusto kong makasama habang buhay. Saka naman siya kinuha sa akin. Umiyak ako hanggang sa wala na akong mailabas na luha. At sa puntod niya, isang bagay lang ang paulit-ulit kong naiisip. Sana hindi na lang ako nagising. Sana nawala na rin ako kasama niya. Binago ni Tonton ang buhay ko. Dumating siya sa buhay ko. Noong panahong pakiramdam ko, wala akong kwentang tao. Yung diriing-diri ako sa sarili ko dahil callboy ako. Yung paulit-ulit lang ang araw-araw ko. Trabaho, bills, utang, responsibilidad sa pamilya, at sarili kong mga problema. Akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko. Pero dumating siya. Tinulungan niya akong makita na may kaya pa pala akong gawin. Tinuruan niya akong maging content creator. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng bagong career. Nakapag-ipon ako, nakabayad ng mga utang, at natutunan kong mangarap ulit. Kahit kailan hindi niya ako hinuhusgahan. Pero higit sa lahat, tinuruan niya akong maramdaman kung paano ang mahalin at piliin. Dahil kay Tonton, naranasan kong magkaroon ng taong nakikinig sa akin. Taong hindi ako hinuhusgahan. Taong pinaparamdam sa akin na sapat ako. Hindi lang niya binago yung financial situation ko. Binago niya kung paano ko tinitingnan ang sarili ko at ang buhay ko. At kahit maikli lang yung panahon na binigay sa amin, hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa niya para sa akin. Siguro, may mga taong dumarating talaga sa buhay natin hindi para manatili habang buhay, kundi para baguhin tayo bago sila umalis. At si Tonton yung taong iyon para sa akin. Dumating siya bilang isang taong kailangan ko lang samahan. Pero umalis siya bilang taong hindi ko kailanman makakalimutan. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.